sa umagang ito. Tayo po ay manatili sa pagkakatayo at pwede bang iunat natin ang ating kamay sa langit ngayong umagang ito? Ati pong isama sa panalangin yung mga kapatiran, maging mga kapastoran natin na naapektuhan po yung mga pamilya nila ng kumakalat na influenza virus or yung influenza na flu ay magkaroon po ng kagalingan ang kanilang mga miyembro sa pamilya, sina Pastor Paul po, Pastora Ana at yung mga anak po nila, maging po sina Pastor Elizer sa Bicol at yung mga anak niya po ay nagkaroon po ng ganitong sakit at karamdaman. Atin silang isama sa panalangin ngayong umagang ito. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagkakaisa na yung mga anak sa lugar na ito at nananalangin sa aming mga pastor na sina Pastor Paul at ang kanilang mga anak ni Pastora Ana, ganon din Lord si Pastor Elizer at maging ang kanyang mga anak na nagkaroon po ng sakit at karamdaman sa mga panahon na ito. Maging Lord, nilalapit din po namin ang sinumang mahal sa buhay ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church na sa oras na ito, Panginoon, ay nakakaranas din ng mga flu symptoms, anumang mga sakit at karamdaman. Right now, Lord, we pray, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay, magkaroon ng kagalingan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. At ang aming hiling, Panginoon, ay magpatotoo ka kung paano ka nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman, Lord. Maranasan ng bawat isa yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Holy Spirit, wala kaming ibang pinagkakatiwalaan kundi ikaw lamang, at hindi po maikli ang inyong kamay upang hindi sila abutin. Lord, nasan man po silang dako ng mundo ngayong mga oras na ito, we believe, Lord, right now, healing is happening in their life at anumang mga flu or viruses, right now, inaalis na ng Panginoong Jesus yan sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Yan. At bago tayo mo po, pwede bang i-high five mo lang yung mga katabi mo? Yan, batiin mo lang sila ng magandang araw, magandang morning. Ayan. Okay. Ngayon po sa church natin ay pinapagdala po natin at pinapagsuot ng masks ang bawat isa. Siguro po, medyo yung iba nahihirapan lang huminga, Pero yan po ay part para maproteksyonan din po natin ang bawat isa sa atin. At dahil po yun sa lumalaganap nga po na influenza sa bansa natin, at ganun din naman para rin mapag-ingat ang bawat isa sa atin. Pero wag po kayong matakot dahil may protection naman tayo ni Lord, amen? At ganun din naman po, huwag kayong matakot kung merong mga ibang nahimatay or merong mga ibang inatake. Meron po tayong healthcare natin, si Sister Bang, at yung iba pa po nating mga kapatiran na nandito. Masaya ba kayo ngayong umagang ito? Amen. Ang series po natin for this month of October ay pinamagatang pong This is Our God. Or sa Tagalog, ito ang ating Diyos na buhay. Gusto ko pong tanungin kayo kung kilala nyo ba talaga si God sa inyong buhay? Kilala nyo ba si God na siya ay nagpapagaling? Kilala nyo ba si God na siya ay makapangyarihan sa lahat? Kilala nyo ba si God na kung saan siya ay faithful? Katulad ng previous weeks natin na napag-usapan. Pakisundan lang po ako. Ang Diyos ba natin ay katotohanan? No? At alam niyo po ba, isa sa katotohanan noong unang panahon po ay ang mga Christians po talaga kino-consider na relihiyon ng mga hindi takot mamatay. Naulit ko po, ang Christianity po noong unang panahon ay kino-consider na relihiyon
ng mga taong hindi takot mamatay. Bakit po? Ang mga Christians po noong unang panahon ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos na buhay. At ganoon din naman po, ibang pananampalataya, ito dun sa kinakagisnan ng marami sa mundo noong unang panahon. At dahil dito sa sulat po ni Pedro sa mga mananampalataya ng unang panahon na nakakaranas ng mga persecution, kahit na naman sabihin natin na relihiyon na hindi takot mamatay, nakakaranas naman ng iba't ibang mga paghihirap po ang mga Kristiyano nung unang panahon. And alam niyo po, isa sa mga nararanasan nila ay kahit gumagawa sila ng magandang mga bagay, mabubuting mga bagay sa mga taong nasa paligid nila, ang sukli sa kanila hindi maganda. Kung hindi, masama pa rin ang nararanasan nila sa kanilang mga buhay. Yun po actually, yung nilalaman ng unang sulat ni Pedro sa mga mananampalataya ng unang panahon. Pagdating po sa pangalawang sulat niya, makikita po natin at mapapansin na maraming mga mananampalataya na oo nga, talagang sila ay persevering, talagang sila ay patuloy na nabubuhay bilang isang Kristiyano, talagang sumusunod sa ating Panginoong Diyos kahit na maraming persecutions, kahit na ginagantihan ng kasamaan yung kabutihang ginagawa nila. Pero sa totoo lang, ito yung reality sa bawat isa sa atin. Tama ba yun? Tayo rin naman lahat ay napapagod. Ewan ko po kung nasabihan nyo na isa nyong mahal sa buhay na napapagod din naman ako. Napapagod din naman ako. Alam niyo po, ito yung topic natin today dahil nire-remind naman ni Peter sa mga mananampalataya, kahit tayo ay napapagod, the Lord or our God is patient. Naulit ko po, our God is patient. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3, verses 8 to 9, at nais ko pong sabayan niyo ako sa pagbasa nito. Ang sabi, pero mga kaibigan, huwag niyong baliwalain ang bagay na ito. Sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 years. At ang 1,000 years ay parang isang araw lang. Verse 9, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Di gaya ng iniisip ng iba. Actually, pinagpapasensyahan niya kayo kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. Tayo muna ay manalangin. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, nais namin, Panginoon, ay mangusap po ang inyong Santong Espiritu sa aming mga puso ngayong umagang ito. At kung ano man, Panginoon, ang mensahe nyo, sa pagkakakilanlan namin sa inyo ngayon, na ikaw ay patient, ikaw ay matiisin. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, ma-apply din ito sa aming buhay at maliwanagan po kami. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Alam niyo po, ang patience ay characteristic pala ng Diyos. Ang patience, kung makikita natin minsan, para bang sinasabi ng iba, weakness daw yan. Ano? Pero actually po, ang patience or yung pagiging matiisin, next slide please, ay hindi po isang kahinaan kung hindi ito po ay awa. No? Ito po ay mercy in English. And kapag sinabing patience, tumutukoy po yan sa mga bagay na mga ayaw natin sa ating buhay. Ano po yun? Ayaw natin na maghintay. Or in short, ayaw natin mag-wait. No?
Ang dami na ngayon, puro fast food, puro instant. Gusto natin kagad, kung merong delivery, gusto natin yung priority delivery, di ba? O kaya kung meron man tayong bibilhin, gusto natin yung mauna kagad tayo sa pila, sisingit tayo dun sa pila. O kaya minsan, may mga Pilipino na kung saan para mo lang ma-avail yung isang mabilis na service, mag-a-avail ka ng mas mataas na membership. Di ba? And alam niyo po, ito yung isa sa mahirap na gawin ng bawat isa sa atin. At ganun din naman, ang mga Christians po noong unang panahon, talagang dahil sa hirap ng dinaranas po nila, ang sinasabi nila, ang tagal naman ni Lord i-fulfill yung plano niya sa buhay namin. Sino ditong naniniwala na ang Diyos ay may magandang plano sa iyong buhay? Alam niyo po, sometimes, yun yung nafe-feel natin, may magandang ang plano, kaya lang parang sa nakikita naman natin, currently sa ating buhay, parang ang layo ata na mga plano ng Diyos sa panahon ko ngayon. Parang ang bagal ata ng mga nangyayari. Yan yung ayaw natin, yung waiting season. Ayaw din natin, next slide please, ng delays sa buhay natin. Sino sa inyo nakaranas na ng mga iba't ibang delay sa inyong buhay? Delay magbayad yung nangutang sa'yo, di ba? O kaya, delay din naman yung sahod mo. Naku, mas nakakainit ng ulo ata yun. O kaya naman, na-delay yung delivery mo. Yan yung isa sa mga ayaw natin. And ayaw natin maghintay pag merong delay. Ayaw natin mag-wait kapag talaga medyo mabagal at matagal-tagal yung mga nangyayari sa ating mga buhay. And tinatanong natin si Lord, ewan ko kung natanong nyo na ba si Lord ng ganito, no? Lord, baka nakalimutan mo na ako. Meron ba sa inyo nagtanong na kay Lord ng ganyan? O kaya nakikita mo yung iba, gumaganda yung buhay nila, tapos sila rin, yung iba na po-fulfill na yung plano ng Diyos sa buhay nila. Tapos sinasabi mo sa Kanya, Lord, anak mo rin naman ako, di ba? Yan po ay mga panalangin na alam kong nababanggit natin sa ating mga puso. Pero gusto ko pong i-remind kayo that no, God is not slow. Ulitin ko po, hindi mabagal ang Diyos. Hindi siya late, love ka niya kasi mapagpasensya siya. Isa sa trait ni Lord or isa sa character ng Diyos na buhay natin ay siya po ay mapagpasensya. And every time, lagi nating ilagay sa ating mga isip na kung saan every time, kaya matagal ma-fulfill yung plans din ni Lord kasi meron siyang greater plan, hindi lang para sa iyo, kung hindi para sa mga taong nasa paligid mo. Every second po mga kapatid, He waits is another chance for someone to come home. Naghihintay tayo, gusto natin, Lord, sana dumating ka na. Kaya nung sabi nung iba, di ba, September 23 daw, nag-rapture na. Kaya tayo mga nandito, naiwan na. No? But the thing is, hindi naman talaga nangyari yung bagay na yon. Hindi pa dumating si Lord. Pero ito, malinaw na kaya hindi pa dumadating si Lord hanggang sa kapanahunan natin, kahit pasama ng pasama ang mundo na ginagalawan natin, is because naghihintay siya na lumapit sa Kanya ang mga tao. At pwedeng ikaw yung kinakausap ni Lord sa mga panahon na ito. Hindi aksidente na muli kang dumalo, hindi aksidente na muli ka nakabalik sa church, hindi aksidente na nandito ka ulit sa church na ito. Maybe the Lord is giving you a chance, kapatid. And we all deserve that chance. Kahit feeling natin, hindi tayo deserving ng bagay na iyon. Bakit? Kasi po, God's patience, number one, sulat po natin, God's patience is not His absence. Naulit ko po,
ang Diyos ng mapagpasensya. Hindi porket parang binibigyan kanya ng time of waiting, hindi porket tahimik siya, hindi porket parang ang tagal-tagal, parang iniwang ka na niya. Mga kapatid, God's patience is not His absence. Tandaan po natin yung sinabi ni Peter sa verse 8 na binasa natin. Tignan niyo po yung sabi niya, sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 years. At ang 1,000 years ay ano daw? Parang isang araw lang. Dito natin ngayon makikita na ang perspective ng tao at ng Diyos magkaiba. Ang calendar or timing ng Diyos magkaiba kesa sa atin. Pwedeng para sa atin, ang bilis naman nun, kay Lord, napakabagal nun. Pwedeng para sa atin, napakabagal nun, kay Lord, napakabilis nun. Hello? Nagagets niyo po ba ako ngayon? Na ang Diyos pala na pinaglilingkuran natin, ang sinasabi ni Peter sa mga mananampalataya noong unang panahon, na ang tagal-tagal na nilang naghihintay kay Lord dahil nagsasuffer sila, sabi nila, Lord, kailan ka darating? Kailan mo i-fulfill yung plano mo sa buhay namin? Kailan mo kami papalayain sa nararanasan namin na ito? Gumagawa pa rin kami ng mabuti sa kapwa, ang sinusukli pa rin sa amin, kasamaan. Nagmamahal kami ng mga taong ang hirap ibigin, nagpapakita kami ng respeto sa kanila, kaya lang hindi yun bumabalik sa amin. Lord, hanggang kailan namin mararanasan to? Pero ang sabi ng Diyos ay iba yung kalendaryo mo sa kalendaryo ko eh. Ito yung reality ng isang Christian. Ito yung reality sa pagiging Christian, kapatid. Ang Diyos po ay hindi kumikilos, next slide please, sa iyong sariling kalendaryo. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa sarili mong kalendaryo. Kaya every time na sinasabi natin, and guilty po ako dito, mga kapatid, isa rin to sa journey ko as a Christian. Parang ang tagal ng plano ng Diyos sa buhay ko. Parang ang tagal dumating. Parang ilang taon na rin ako naghihintay. Lord, until when? Lord, kailan? Hanggang saan? Parang kanta yun Hanggang saan? Ano ba yan? Hanggang kailan? Ayaw ka na tuloy. Pero dito ko na-realize, mga kapatid, na ganito yung nangyayari kapag sinasabi pala natin na, Lord, parang ang tagal mo. Tignan niyo po, next slide. It's as if parang si God, nilagay natin siya sa isang box. Tapos tayo yung freely na kumokontrol sa Kanya. Pag nilagay natin si God sa isang box, sa ating buhay po, perspective lang, pero hindi naman natin siya kaya talagang ilagay sa isang box, nililimitahan natin yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Of course, hindi natin malilimitahan si Lord, pero ito po perspective lang ito kung sa buhay natin, gusto natin kontrolin ang Diyos sa pamamaraan na kung saan sinasabi natin, Lord, parang ang tagal mo. Siyempre, normal yon na masabi natin kay Lord dahil una sa lahat, tayo ay tao. Huwag mo na ninyo pakita yan, ba't pinakita ka agad? Okay? Pero alam niyo po, isa sa important na thing na dapat nating maintindihan is that merong mga bagay na hindi nag-fit at hindi siya pwede gamitin, hindi siya mag-ooperate ng maayos kung hindi sila compatible. Example tayo ay isang finite human being. Ibig sabihin, tayo ay limitado, mga kapatid. Kung ang Diyos na limitless, ilalagay mo sa isang limitadong lugar, hindi pwede. Amen? Hindi pwede dahil bakit siya ay limitless. Tayo na limited, ilagay mo sa isang limitless na lugar, hindi rin pwede. Bakit? Ikaw ay
limited. Para bang ganito yan? Ang bimpo, ang trabaho nito ay magpunas ng pawis, katulad ngayon, pawis na pawis ako. Pero kung gagamitin mo tong laptop, ang hirap. Tama? Hello? Ang hirap. Kasi bakit? Meron tong sariling function. May sarili itong limit. Tayo yun, ganun tayo. Baliktad. Kaya ang sabi ni Lord, next slide please. Hindi, balikan natin. Yan. Anak, I'm working in ways you can't see. Kumikilos ako sa mga bagay na hindi mo nakikita. Bakit? Kasi ikaw ay limitado lang. Ako, limitless. For me, a day is 1,000 years. And 1,000 years is one day. That is why, dapat, tignan nyo, kung ang isang bagay, gagamitin siya sa talagang pagkakagamit sa kanya, at ganoon din naman ang isang bagay na limited, ilalagay mo sa sarili niyang limit, magiging maayos at mabilis yung pagkilos, yung pagtrabaho. Kaya tignan nyo, when we put God, next slide please, sa limitless space ng buhay natin, Lord, hayaan kitang kumilos dito sa limitado kong buhay. Mas mabilis ngayon ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi bakit? Hinahayaan natin siya. Amen? And yun yung mismong turo ni Jesus sa mga disciples. Anong sabi niya? Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Napaka-important na phrase yun dahil yun mismo, yun nagsasabi na, Lord, sinusurrender ko yung limitado kong buhay sa'yo na isang hindi limitadong Diyos. Ako, mabubuhay lang ng ilang taon, ikaw, nabubuhay magpakailanman. Kung ito yung eternity, mga kapatid, isang kudlit ka lang. Amen? Isang kudlit ka lang, napakaliit mo. Ganun ang bawat isa sa atin. And ito yung sinasabi ni Peter sa mga mananampalataya. Pwedeng silent nga si God, pwedeng nararanasan natin na kung saan parang ang tagal ng mga answered prayers natin. Pero hindi siya nawawala. At patuloy siyang kumikilos sa buhay mo. Mga kapatid, sino sa inyo yung ayaw nyo yung tahimik? No? Katulad ngayon, ang tahitahimik ng bawat isa. Hindi makabasag pinggan. Wow! Pero ayaw nyo yung katahimikan. Meron bang mga ganon? Yung gusto mo lagi, may kausap ka, di ba? Gusto mo lagi yung medyo maingay, merong mga parties kang pupuntahan. Some of us, pwedeng iba-iba tayo ng wants sa mga ganyang bagay. May iba sa atin, gustong maingay, gustong tahimik. But nonetheless, nararanasan natin araw-araw sa buhay natin yung tinatawag na silence. Silence. Pwedeng pinapangaralan mo anak mo, tahimik lang siya. Di ba? Nasa office kayo, nagtatrabaho kayo lahat, tahimik. Silence. Pwedeng mag-isa ka sa kwarto mo, tahimik. Pero alam niyo po, ang daming meaning ng silence in the Bible. Ito pong papakita ko sa inyong mga meanings ay directly sa Bible lang natin siya talaga makikita sa mga stories. Ano? Next slide please. Ang silence po, una sa lahat, punta tayo dun sa taas, no? Dito sa kaliwa.
sometimes yung silence is actually God's disapproval. In the Bible, ulitin ko po, pwede pong ang silence kaya tahimik si Lord dahil hindi siya nag-a-agree sa decision mo. Dahil pinipilit mo yung gusto mo, akala mo all along, kasama mo pa siya pero hindi na pala. No? Sunod, ang silence din, in the Bible, is sometimes preparation. Makikita natin yan, nung ang mga Israelites, hindi pa nila binublow yung trumpet nila nung sila ay umikot sa lugar ng Jericho, sa city of Jericho. Napaka-silent ng bawat isa sa kanila. Pero yung silence is a preparation saan? Sa gagawin ng Diyos sa harapan nila. It is also a preparation. Silence, mga kapatid, ay panahon din ng pagtatrabaho. Sino sa inyo, pag nagtatrabaho, maingay ka, nagsasalita ka na, nagtatype ka pa, nagsusulat ka pa, no? Ang dami mong ginagawa. Pwede ba yon? Mahirap po talaga magtrabaho kung ganon, ano? Pero I'm sure, kung seryoso ang isang tao sa pagtatrabaho niya, ano siya? Tahimik. Di ba? Tahimik. Bakit? Kasi focus. And makikita natin din yon sa Bible. Silence din is also timing. Timing. Paanong timing? Para mo makuha yung tamang timing para makapag-focus ka maigi at napapanahon yung mga galaw mo, kailangan ng silence. Kaya, tignan nyo, meron bang mga athlete na kung saan nagkukwentuhan muna sila bago pumutok yung baril at tumakbo sila? Wala. It's silence bago yung go. Silence din po, mga kapatid, is a time din ng reflection. Pag tahimik, marami kang naiisip na mga bagay, nababalikan mo sa pag-iisip mo yung mga dating mga nangyari noon. Ano bang nangyari noon? Bakit to nangyari? Ano mga ginawa ko noon? It's a time to reflect sa buhay natin. It's also a time, ang silence po, a time to listen. May time po sa Israel noon na kung saan wala talagang prophet na nag-a-arise. Until such time na ang tahitahimik lang, and si Samuel, na kung saan isang nagwo-work sa temple at that time, in the midst of silence, mga kapatid, nagsalita ang Diyos sa kanya. And maybe, yun yung kailangan natin sa ating mga buhay. Don't expect na si God laging nagsasalita sa atin. Maybe, kaya hindi siya nagsasalita, gusto kanyang makinig naman sa kanya. Meron na ba kayong mga naranasan na nagpe-pray ka naman talaga maigi? Nagsiserve ka kay Lord, pero walang answered prayers. Maybe it's time to listen. And silence din is also testing ng Diyos sa buhay natin. Magpapatuloy ka pa ba kung tahimik si God sa mga panahon na to? Or magsiserve ka sa ibang Diyos? Or hindi ka na magpapatuloy kung tahimik si God? It's a time then of waiting. Pero alam niyo po, sa silence na ito, next slide please, God's silence po is not His absence. Kahit tahimik si God sometimes sa buhay natin, hindi siya wala. Nandiyan pa rin siya sa tabi mo. Andiyan pa din siya, nakikinig sa'yo. Naghihintay sa gagawin mo.
Alam niyo po ba na merong book sa Bible na kung saan napasama siya sa canon of books ng Old Testament, pero kahit isang name ni God, wala kang mababasa. As in, basahin mo from the first chapter to the last, word for word, wala kang mababasa na name ni God or pagtawag sa Diyos. Ano po yon? Next slide. It's the book of Esther. Sometimes, na-amaze tayo sa story na yan dahil at that time po, kailangan ng hari sa Persia na kung saan maghanap ng bagong reyna. And ang napili po ay si Esther, isang Jew, no? Isang Israelite. Wala siya sa kanyang land, sariling land, nandoon siya sa Persia, sa Persian Empire at that time. And nung time po na ito, merong mga tao na gusto rin naman na lupigin yung lahi ng mga Hudyo. And alam niyo po, grabe, nung nalaman ito ni Esther, pinag-fasting niya yung lahat ng mga kamag-anak niya at talagang lumapit sila sa Lord. Pero, hindi nabanggit, ano ba talaga yung prayer niya, exactly, etc., pati ni Mordecai na kanyang ano. Nonetheless, alam niyo po, dumating yung panahon na kung saan kailangan siyang humarap sa hari, pero hindi kasi siya pinapatawag ng hari. And talagang, syempre, nagpaganda, lahat, etc. Nung time po na yon, hindi po talaga pwede humarap ang kahit sino sa hari, or ikaw mismo humarap na lang basta-basta kahit ikaw pa ay reyna. Dahil pwede po kapag hindi nagustuhan yung presence mo ng hari, pwede kang ipapatay o kaya palitan ka na lang. Nagigets po natin? So, nung humarap si Esther, sabi niya, kung mamatay, mamatay. Grabe, no? Saan niya nakuha yung courage na yun? Pero alam niyo po, si God was working behind the scenes, sa likod ng mga nangyayari na yon. And itong hari na ito ng Persia, ginrant niya si Esther ng isang wish. In-extend niya yung scepter niya katulad ng nasa picture at pinahawakan niya kay Esther. Later on, nagkaroon ng ilang parties, tapos sinabi na ni Esther yung plano ni Haman na lupigin ang kanyang lahi. Nagalit yung hari, pinapatay si Naaman at naligtas po ang buong sambayanan ng Israel sa Persian Empire at that time. Makikita natin, walang pangalan ni God sa buong book, but the book of Esther shows na si God ay kumikilos sa likod ng lahat. Kahit hindi mo siya nafe-feel, kahit hindi mo siya nakikita, may pagkilos ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong isipin na parang wala si God na ginagawa sa buhay ko, ganito pa rin ako. No. Because si God, He's working in ways you cannot see. Huwag kang magpadaya sa sarili mo. Huwag ka din magpadaya sa dyablo. Huwag kang magpadaya sa pakiramdam mo. God is working dahil iba yung time frame ni God, iba yung nakikita ni God din sa nakikita mo. God's patience is not His absence. Point number 2 natin, God's patience po is for your repentance. Ang repentance po ay tumutukoy sa pagtalikod sa kasalanan. Hindi po ito makikita sa pagtulo ng luha sa mata mo, sa pati tulo rin ng uhog. Hindi nakikita yun doon. Nakikita po ito sa pagbabago ng iyong isipan. Next slide please, pakita natin. Anong sabi sa verse 9? Ang gusto ni Lord, ano daw? Magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat.
That includes tayo lahat. Kahit saan pang bansa, kahit ano ka pang family pinanganak, ano man yung background mo, kasama ka doon. And take note po na si Lord ay patient. Kanino? Sa bawat isa sa atin. He is patient to everyone. Yes, kasama yung mga tao na galit ka sa kanila, ang sasama nila. Meron ka bang kilalang talagang napakasama ng ugali? Alam niyo po, kaya hindi pa siya marahil kinukuha ng Diyos o hindi pa siya namamatay dahil binibigyan pa siya ng panahon ng Diyos. Alam niyo po ba, next slide, na si Lord po ay napaka-patient sa mga tao nung unang panahon. Nung panahon po ni Noah in the Bible. Alam niyo ba yon na 969 years? Nuulit ko po, 969 years. Yung sinasabi na taon na kung saan binigay ni Lord para magsisi ang mga tao nung unang panahon. Bakit po? Yung pangalan po kasi ni Methuselah ay death and judgment. So, yung at that time, napaka-important po ng mga names ng mga tao. Yung meaning ng names. So ngayon, si Methuselah, ang name pala niya ay death and judgment. Yung mga tao na nabubuhay noong unang panahon, talagang alam na nila that there will be death and judgment sa sangkatauhan po. And si Noah, sabi rin ni Peter, was a preacher po of righteousness until the flood came. Pero napaka-patient ni Lord sa mga tao. Hinintay niya 969 years hanggang sa umulan ng malakas, bumulwak yung mga tubig sa ilalim ng lupa at bumaha. Kaya wag po kayong maniniwala na parang trip lang ng Diyos patayin lahat, ang Diyos masama. Kasi when you really study the Bible, makikita niyo po ang tagal ng panahon na binigay ni Lord sa sangkatauhan at that time na magbago, na tumalikod sa kanilang mga kasalanan at lumapit sa Kanya, tapos wala pa ring nangyari. Ayaw pa din talaga. Kaya sino lang naligtas? Si Noah at ang kanyang family. Next slide. Si Lord din, He was patient po with Sodom and Gomorrah. Bago bumaba mula sa langit, yung apoy ng nag-aalab na asupre or sulfur, no? Talagang the Lord was patient po every time in the Bible. Huwag niyo po isipin na parang kapag nagkamali ka, may kidlat kagad, tatamaan ka. No, the Lord is patient sa bawat mga tao. Kahit pa sa mga masasama na iniisip natin. Marahil, sa panahon po ngayon, isa sa mga kinagagalitan natin ay ang mga corrupt government officials sa Philippines. Di ba? Sino sa inyo nagagalit ngayon sa mga nangyayari dyan? Nagagalit ba kayo? O masaya lang kayo? Sige, gawin niyo lang yan. Kuha pa kayo, ha? Ganun ba tayo? Hindi. Next slide, please. Kasi ang dami po talaga ngayon. Over the table, under the table. Minsan, harapan na natin, dinadaya pa at parang feeling nila, ang mga Pilipino ay hindi matatalino at hindi magagaling. Talagang corruption po ay laganap na ngayon sa ating bansa. And some of us, pwedeng yung tanong natin, Lord, kailan ba sila tatamaan ng kidlat? Di ba? Pwedeng ganun yung tanong natin eh. Hindi, di ba? Honestly lang. Dahil sa, na-feel natin na, hindi, Lord, kailangan bilisan mo. Oo, next slide. Tama lang po magalit sa kasalanan. Kasi nga, kung kampon ka ng kabutihan, galit ka sa masama. Pero ito,
Remember po to give space saan? Sa biyaya. Naulit ko po, remember to give space sa grace. Oo nga, masasama sila, pero tandaan niyo po na binibigyan din sila ni Lord ng space para sa kanyang biyaya. Hindi ibig sabihin nun makalaya sa kulungan, hindi po yon, kung hindi lumapit talaga sila at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po, tignan na lang natin ang buhay ng bawat isa sa atin. Bago ka nakakilala kay Lord, ano yung buhay mo? Talaga bang masama ka? Talaga bang yung buhay mo, masasabi ba talaga na, ay, dapat parusahan na to ng Diyos? Sino sa inyo yung feeling ganon? Pero naramdaman mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo? Isipin na lang ho natin, kung galit na galit tayo sa ibang mga tao na gumagawa ng masama, next slide please, yung parehas na patience na yon, same patience, pwedeng sa mga kaaway natin, nahihirapan tayong i-extend yon, isipin na lang natin na yung same patience ni Lord sa atin, ine-extend niya rin sa iba. Amen? Parang ayaw nyo atang magbago o lumapit kay Lord yung iba. Parang gusto nyo talagang maparusahan sila, ha? Ito po, next slide. Bago mo sabihin na, Lord, parusahan mo na sila. Remember, kapatid, patience ni Lord yung dahilan kung bakit nandito ka pa. Naulit ko, patience ni Lord yung dahilan kung bakit nandito ka pa. Last but not the least, point number 3. Makita natin, God's patience has a purpose. May hindi tayo nakikita ng Diyos at may kadahilanan tayo na nakikita, pero mas nakikita ni Lord yung overall na kadahilanan ng isang bagay. Tignan niyo po, ang puso ni Lord sa bawat isa sa atin. Magugulat ka, di ba dapat yung focus ni Pedro sa mga mananampalataya, doon sa mga nagsasuffer talaga sa kanila. Pero tignan niyo po yung sinabi ni Peter sa verse 9. Tignan niyo po anong sabi. Actually, sabay-sabay natin, pinagpapasensyahan niya kayo. Kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ang bawat isa sa atin, mananampalataya, at kahit hindi mananampalataya, ay pinagpapasensyahan ng Diyos. Bakit? Ayaw niyang may mapahamak na kahit isang tao. Minsan kasi, ang perspective lang natin, puro sarili natin. And sometimes, nagiging masyado na tayong entitled sa ating mga buhay. Gusto rin natin lagi sa atin yung focus ng attention. Pero sa totoo lang, ang buhay po natin, hindi umiikot ang mundo sa atin. May mga tao na nasa paligid natin at importante rin sila sa Diyos. Nulit ko po, importante rin sila sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, importante ka sa Diyos. At ang purpose po ng patience ni God, primarily is what? Next slide. It's the purpose of salvation. Na na magkaroon talaga ng kaligtasan sila, makilala nila si Jesus sa kanilang buhay. Mapagkatiwalaan nila si Lord sa kanilang buhay. Hindi po basta maniwala kung hindi matuto po silang magtiwala sa Diyos. I believe, mga kapatid, kaya nagiging greedy or mas gusto mong ungusan yung ibang mga tao sa paligid mo dahil sa kadahilanan na ang feeling mo, hindi kayang isupply ni Lord yung need mo.
Kaya may iba na mga tao na gustong sumira, manchismis ng iba, para siya yung ma-promote. Hindi mo kailangan gawin yon kung alam mo ang tiwala mo, si Lord magpo-promote sa'yo. Amen? Kulang ng tiwala sa Diyos ang marami sa atin. Alam niyo po, yan yung kadahilanan kung bakit si Satan, kilalang kilala niya si Jesus, kilalang kilala niya si Lord. Amen? Pero wala kasi siyang tiwala sa Kanya rin. Wala siyang tiwala sa plano ng Diyos. Kaya yun yung binigay niya na idea kay Adam and Eve. Hindi ba sinabi ng Diyos? Yan. Hindi magiging katulad kayo ng Diyos. Bakit? Binibigay niya sa tao yung idea na pwede kang maging independent. You can know truth. Meron kang sarili mong tama para sa'yo. Nawawala na ngayon yung tiwala natin sa Diyos kapag ganun. Next slide please. Kaya hindi tayo mawawala ng pag-asa kung mabagal ang plano ng Diyos. Bakit? Nagtitiwala tayo sa timing niya. Kung parang feeling natin mabagal, siya, meron siyang sariling kalendaryo. Para sa kanya, hindi ito yung timing ngayon, sa perfect timing ko, ang sabi ni Lord. Kaya kung parang mabagal, huwag ka mawalan ng pag-asa. Yun po primarily ang mensahe ngayon ni Peter sa mga mananampalataya. Parang ang tagal-tagal, parang kailan ba darating si Lord? Ang tagal ng mga pangako niya sa buhay ko. Huwag ka mawalan ng pag-asa, kapatid, kung mabagal din yung promotion sa buhay mo. Sino sa inyo gustong ma-promote? Wala! Ako lang! Sino sa inyo gusto ma-promote? Amen! Pero hindi ka mawawalan ng pag-asa kung mabagal yun. At next, hindi ka rin mawawalan ng pag-asa kung mabagal yung pagbabago sa bansa. Diba? Napansin nyo ba yun? Every year, o every year na kung saan merong botohan, laging sinisigaw ng mga tao, ano daw? Ano daw? Sigaw nga tayo nun. 1, 2, 3, go. Parang ayaw nyo. Sabay nyo naman ako. 1, 2, 3, go. Pagbabago. Isa pa. Pagbabago. Sa totoo lang, pwedeng nagsawa na yung marami kasi wala naman talaga nababago. Kahit sa sitwasyon natin. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Next slide. Kung mabagal yung church growth, pwede mong sinasabi na, ay, parang dito pa rin tayo, ilang taon na. Kung mabagal yung church growth, huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi si Lord nga patient at may timing siya sa atin. When it's time, it's time. Amen? Next slide. Kung mabagal yung revival, huwag ka mawalan ng pag-asa. Next slide. Kung mabagal yung answered prayer mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. The Lord is patient Siya nga, patient. Ganon din naman ang bawat isa rin sa atin. Mga kapatid, pwedeng ang panalangin natin noon, Lord, next slide, parang ang tagal naman. Baguhin na natin. Starting today. Amen? Ano na yung prayer natin? Lord, salamat kasi di ka pa tapos. Yun yung prayer natin. Lord, salamat! Amen?
dahil hindi ka pa tapos. May ginagawa ka pa. Oo nga, tahimik. Oo nga, parang ang tagal. Pero may ginagawa ka sa likod ng lahat na ito. May di ako nakikita, pero nakikita mo. Lord, merong mga bagay na alam ko limitado lang ako, pero ikaw hindi ka nalilimitahan. Kaya hindi kita lilimitahan sa buhay ko. Ang conclusion po natin, sabay-sabay natin basahin, kung patient ang Diyos sa'yo, maging patient ka din sa ginagawa niya sa buhay mo. May ginagawa si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang tanong, patient ka din ba? Nagtitiis ka rin ba sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo? Tayo ay manalangin. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Batid namin at alam namin ngayon, Panginoon, na wala pong imposible sa inyo. Pero ngayon, Lord, alam namin na meron kang sarili palang timing. May sarili ka pala, Lord, na calendar na hindi namin nakikita. Sariling timetable na iba sa amin. Lord, ang dalangin ko sa mga kapatiran po na dinala nyo sa lugar na ito, pwedeng napakarami nila, Panginoon, ng mga panalangin sa inyo na kailangan ng answers. Pero parang ang feeling nila ang tagal ng answer na yon sa kanilang mga panalangin. Dalangin ko, Lord, kayo po yung kumilos sa kanilang mga buhay. Pa-feel nyo po sa kanila right now, Lord, na hindi nyo po sila iniiwan. And sometimes, Lord, po pwedeng yung silence ninyo ay paraan nyo na pagsasabi sa kanila na wag mong gawin. O kaya naman, Lord, yung silence mo ay paraan mo rin naman na pagsasabi sa kanila na magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Kung ano man po, Panginoon, yung mensahe nyo sa silence or sa waiting season nila, sa nade-delay na ito na season ng kanilang buhay. Lord, katulad ng mga mananampalataya noon na nag-aasam ng mga plano mo sa kanilang buhay, dalangin ko, Lord, i-encourage nyo rin po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito. Lord, meron man silang mga promises na pinangahawakan sa kanilang mga buhay. Pwede ang tagal-tagal na nun, Lord, bago mangyari. Pero Lord, we believe na kaya mong gawin ang mga bagay na yon, pero sa iyo pa rin na oras at panahon. Kaya Lord, kung naiinip na ang bawat isa sa amin na nandito, dalangin ko, Lord, ang mensahe niyo po sa buhay ng bawat isa sa kanila, that you are the God who is patient, ay talaga po, Panginoon, na ma-apply din namin sa aming mga buhay. Maging mapagpasensyoso at pasensyosa po kami sa lahat ng tao at sa lahat ng ginagawa mo. Lord, wala kami ibang papupurihan at papasalamatan sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, dahil you deserve all the glory, you deserve, Lord, all the honor and all of the praises. In Jesus' name. Tayo magsabi ng Amen and Amen.